So yun, KJX, ang mabilis dun sa graph na ginawa natin for BTC, yung pinost natin, at kung ano itong mga guhit na to, okay? So syempre, pag nag-check tayo ng TA, tulad nga ng sinasabi ko, laging sa higher time frame ako tumitingin. No? Tapos ang confirmation natin dyan ako, minsan, lagi na sa 5 minutes time frame pagka gusto ko mag-trade. Okay? So ngayon, sa 4 hours time frame, kahit nga sa 1 week time frame makikita mo pa rin naman na downtrend. Di ba? Pero syempre, hindi naman porkit bear market is malalaglag na kaagad. Syempre, minsan may recovery. Okay? So ngayon, pagpunta mo ng 1 day time frame, ako nakakita ako ng, medyo tumataas ng konti Parang ganyan, tinitingnan lang natin kung saan papunta yung market pa din, di ba? So pagdating ng 4 hours time frame, okay, doon na tayo bumuo ng structure. Okay? So ito na 'yon. So nung 1 day kasi, imagine nyo wala yung linya na yan. Okay? So ngayon, pagka nakakita na ako yung structure, so gusto kong mag-trade, di ba? So bababa pa ako ng gusto hanggang sa makakita ako ng possible na pwede kong pagpasukan. So ito, kung mapapansin niyo to, ano tong guhit na to, 'di ba? So kasi dahil gusto ko mag-trade dahil nga hindi na bi-break yung support and resistance natin sa 4 hours time frame, binaba ko talaga yan sa 15 minutes time frame para makakuha ako ng entry. Ito yung unang entry natin sa 15 minutes time frame at kinonfirm natin to sa 5 minutes time frame. Ganyan talaga, ganyan ang ginagawa namin noon pa. So ayan siya, no? So nung lumipad, so, syempre, hindi naman kami nag-TP dyan sa taas. Medyo gitna lang kami nag-TP. And then, gusto natin ulit, no? Pumasok ng additional trade dahil nga, ang layo pa sa 4 hours. Etong 4 hours time frame na to, ang layo pa nung pinaka-support and resistance natin, di ba? Sobrang layo. Kaya sabi ko, naiinip ako. So, ulit mag-trade, no? Pupunta ulit ako sa 15 minutes time frame. So, ayan ulit yun. Okay? So, gagawa tayo ng structure sa 15 minutes time frame. So ito, nung nakagawa tayo, ako kasi hinahanap ko lang multiple rejection Rejected dito, rejected dito, rejected dito, rejected, rejected, rejected. And then, pag nakakuha na ako ng, I think, 3 to 4 rejection or 2 to 3 rejection, dyan na ako kukuha ng support and resistance. And then, pupunta ulit ako ng 5 minutes time frame para i-confirm yung trade natin. So far, ayun naman siya, sa 5 minutes time frame, biglang bumagsak. So, makikita nyo naman dito, yes, break yung pinaka-support natin ng 4 hours time frame sa 5 minutes. Pero kung titingnan ninyo, ayan rejected. No, hindi nagkaroon ng isang candle dito. And then ngayon, nakuha yung pinaka support naman natin pagdating sa 4 hours time frame. So, ganun lang ako tumitingin ng charting, no? Hindi ko na pinapahirapan yung sarili ko na kailangan ko pa ng sobrang daming indicator, mga kapatid. Yun lang. Kailangan ko lang ng 1 minute to 5 minutes para mag-set ng gagawin kong trade for today. And then ang gagawin ko, magti-trigger lang ako. Trigger, TP and SL, no? Kasi 20 to 30% TP is malaki na yan. Solid profit na yan, mga kapatid. Ako yung tipong trader na hindi ko kailangan ng 100% profit. Ang kailangan ko lang tuloy-tuloy na profit. 5% man yan, 10% man yan, 20%, 30%, good yan for me. Okay? So, yun lang KJX at saludo sa inyong lahat at happy Monday, no? So, ngayon, punta akong bukid at liliwaliw tayo doon ngayon. Okay? Saludo.